Ano sa tingin nyo ang problema dito sa x-ray na ito? So, another x-ray, another patient. So, ito naman yung pinadala sa atin ng pasyente. Ngayon, kung titingnan ninyo itong x-ray na ito, although hindi natin alam kung ano yung symptoms niya, kasi ang pinakamaganda sa lahat kapag nagpapakonsulta po kayo sa doktor, nalalaman po natin ang history ninyo. Kailan kayo nagkaroon ng symptoms, meron ba kayong sintomas, ayan lang ba'y ubo, may lagnat ba, merong plema ba, may dugo ba sa inyong dahak kapag kayo ay umuubo, or namamayat ba kayo, meron ba kayong walang symptoms na walang ganang kumain, etc. Kailan pa ito, matagal na ba, mga ganon. So with this, hindi natin alam kung ano nararamdaman ng pasyente, hindi rin natin alam kung paano nalaman yung something dito sa x-ray. So sirit na ba kayo? Anong meron dito? So sige. Ngayon, kung titingnan ninyo, ito buto to, mukha siyang connection nito, okay? Tapos, meron din dito sa kabila. So, ngayon, pag tiningnan mo, yung puso naman ay okay, 'di ba? Wala naman mukhang pneumonia dito, pero pagdating dito, sa area na to, 'di ba, malalaman natin kapag may tubig ang baga, kapag halimbawa, blunted itong area na to, kailangan sharp to, yan, angle yan, so walang tubig dyan. Pero, pagdating dito sa kabila, oops, what is this? 'Di ba? Dapat sharp dito. Oh, pero, ano to? Yan, ano yan? Hindi kasi ganito ang itsura ng tubig. Kapag sa baga, meron yang iba yung itsura niyan kapag tubig sa baga. So, ang question is, ano ito? Ngayon, nagpagawa naman ng lateral. So, tingnan natin yung lateral. Ito yung lateral. So, ito pa rin, oh. What's this? Ngayon, ang basa dyan ay, so base dito, so mukhang pwedeng incidental findings lang ito. Kasi, ang sabi dito, yung patient ay nagkaroon daw ng acute right lower, right upper quadrant discomfort with nausea. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng sakit sa kanyang tiyan, sa right upper and right lower. So, technically, kapag right lower, pwedeng, ang common dyan, baka mamaya, appendicitis, kapag sa taas, baka liver or gallstone. Tapos, sabi, may discomfort, so may pain, and then may nausea, or feeling na nasusuka. And then, ang sabi dito, nagkaroon pala siya ng recent hepatitis, at ito ay naresolve na. So, definitely, hindi yan yung reason kung bakit merong something doon, or hindi yan yung symptoms na yun. And then, ang findings dito is, in the chest, there is a mass-like opacity. So, ibig sabihin, mukha siyang bukol sa left base, extending into the costoprenic sulcus. So, di ba yung sulcus, yung sinasabi natin may angle, di ba nag-extend doon, measuring 5.8 cm. So, medyo malaki-laki. 5.8 cm, siguro mga ganito siguro kalaki, no? It does not contain any air bronchogram. So, mukha siyang bukol. And then, wala namang, hindi naman malaki ang kanyang puso, no cardiomegaly, right lung is clear, okay naman, no subdiaphragmatic free air, and then no right rib fracture, wala namang fracture, and then right upper quadrant clips. Tapos, ang summary niya is, mass-like opacity at the left base without air bronchograms. So, meron mukhang bukol doon. So, ang sabi dito, the appearance is unusual for rounded pneumonia unless the patient has acute respiratory tract symptoms. So, pwede kasing isipin niya na baka naman pneumonia, pero unusual din siya. Ngayon, importante pa rin, kahit may imaging kang ganito, ay yung assessment ng doktor based on history and physical examination. CT thorax is recommended for correlation. So, kung ako po yung tatanungin ninyo, base po sa x-ray na ganito, tapos meron po nakita dito, so pinaka-best po dyan na gawin ay CT scan. Kung nag-interpret po ng bukol, mas maganda po ay CT scan with contrast. So, bago po kayo magpa-contrast, check muna yung functioning ng kidney nyo, and then saka po nyo yun magagawa. Kasi ang question pa rin natin is, ano ito? Para po kayo po ay magamot ng tama, kailangan po ma-diagnose din po muna kayo ng tama. So, sana po ay nakatulong po itong aking video. So, ingat po at bawal magkasakit.